alien na naiwan para magsagawa ng sabotage. Isinailalim sa lockdown ang barko at nagsimula ang paghahanap. Nang umakyat ang isang sundalo sa hagdan, bigla siyang hinila pa itaas at ibinato sa kabilang dulo ng koridor. Sa silid ng weapon systems, biglang sinipa ang pinto at pumasok ang alien. Binaliwala nito ang teknisyan at agad na sinimulang iskan ang mga armas. Nang subukan ng lalaki na pigilan ito, madali siyang inihagis ng alien sa pader. Pagkatapos, sinimulan ng teknisyan na atakihin ang alien gamit ang isang kasangkapan, ngunit mabilis din siyang napagtagumpayan at muling inihagis. Sa sandaling iyon, dumating si Alex at nagpaputok ng walang tigil, ngunit walang epekto ang kanyang mga bala sa baluti ng alien. Habang abala ang alien sa pag-atake kay Alex, lumitaw si Cora sa likuran nito at nagsimula ring magpaputok gamit ang maraming armas. Gayunpaman, madali siyang dinisarmahan ng alien at napabagsak. Pinapunta ni Alex si Cora sa weapon controls bago siya sumugod palabas upang akitin ang alien na sundan siya. Inikot ni Cora ang kanyon at tumalon si Alex upang magtago sa likod ng rehas at sa wakas ay napatay ng putok ang kanilang kalaban. Sa mga burol, natagpuan ni Mick at Samantha ang mga wasak na sasakyan ng pulis. Matapos kunin ni Samantha ang mga susi mula sa isang bangkay, nakita nilang paparating ang mga alien at dali-daling nagtago. Sa kabutihang palad, inakala ng mga alien na ang ingay ay galing lamang sa mga kabayo kaya sila ay umalis. Pagkatapos, nag-ipon si Mick ng ilang armas habang sinubukan naman ni Samantha na gamitin ang radyo mula sa nag-iisang sasakyang nakatayo pa. Bigla silang nilapitan ni Cal, isang empleyado mula sa obserbatoryo. Ipinaliwanag niya na sinakop ng mga alien ang gusali at sinusubukang gamitin ang mga satellite ng daigdig upang muling maitatag ang komunikasyon sa kanilang sariling planeta dahil ang sasakyang pangkomunikasyon nila ang siyang bumagsak. Kapag nagtagumpay sila, isang buong hukbo ng mga extraterrestrial ang darating sa daigdig. Samantala, sa wakas ay nakatanggap ng pahintulot ang media mula sa gobyerno upang i-anunsyo na sinasalakay ng mga alien ang mundo at nanawagan ang iba't ibang lider na manatiling kalmado ang mga tao. Gayunpaman, nagpanik pa rin ang karamihan at nagsimulang kumalat ang mga kaguluhan sa mga lansangan. Bumalik sa barko, isinuot ng isang sundalo ang helmet ng alien at napansin niyang halos kahawig ito ng salaming pang-araw. Naalala rin niya na ang alien ay may mga matang kahawig ng sa butiki. Napagpasyahan niyang tulad ng mga butiki, mahina ang mga alien sa sikat ng araw at ang baluti ang nagsisilbing proteksyon nila. Sinimulan ng crew na pag-usapan kung paano gagamitin ang impormasyong ito na mahirap dahil hindi na-detect ng kanilang radar ang mga alien. Itinuro ni Nagata na hindi rin nakikita ng mga alien ang mga tao, tumutugon lamang sila sa mga direktang pag-atake. Sa palagay niya, maaari nilang gamitin ang mga weather buoy bilang kapalit ng radar dahil nasusukat nito ang paggalaw ng tubig na nalilikha ng mga sasakyang pangkalawakan tuwing sila ay gumagalaw. In-access ng mga teknisyan ang lahat ng buoy sa lugar at nagawang bumuo ng isang kumpletong mapa. Labis na humanga si Alex kaya inilagay niya si Nagata bilang pinuno ng operasyon. Binantayan ng koponan ang mapa at agad na natukoy ang isang sasakyang pangkalawakan sa sandaling ito'y gumalaw, kaya nakakilos sila ng mabilis at nagpaputok. Sa kasamaang palad, pumalya ang putok at nagsimulang gumalaw ang sasakyang pangkalawakan patungo sa fleet. Nang makita ni Samantha ang isa pang sasakyang pangkalawakan na lumilipad, naisip niyang sana ay makontak niya si Alex upang sabihin ang tungkol sa obserbatoryo. Ipinaliwanag ni Cal na hinaharangan ng mga alien ang komunikasyon gamit ang isang jamming pulse na nangangahulugang hindi ito ganap na pader at maaaring may mga puwang na magpapahintulot na makapagpadala ng mensahe papasok sa force field. Upang magawa iyon, kailangan niya ng isang device na naiwan sa obserbatoryo. Pinilit ni Mick ang takot na si Cal na kunin ito. Maingat na gumapang si Cal sa dilim, dumikit sa lupa at pumasok sa obserbatoryo sa pamamagitan ng likurang pinto. Pagkatapos makuha ang device, may lumitaw na alien sa likuran niya at hinawakan ang metal, ngunit hindi nito makita si Cal mismo. Dahil dito, nakatakbo si Cal at muling nakasama ang kanyang mga kaibigan. Naglunsad muli ng pag-atake ang barko ni Alex, ngunit pumalya rin ito at sa pagkakataong ito, gumanti ng putok ang mga alien. Sa kabutihang palad, naiwasan o naipabagsak ng barko ang mga misile, bagamat nayanig ito ng mga pagsabog.
Dahil napakalapit na ngayon ng mga sasakyang pangkalawakan, tumama na ang susunod na pag-atake ng mga tao at naibagsak nila ang dalawang sasakyan. Sa sandaling iyon, nagawa ni Samantha na makontak ang barko. Sinabi niya kay Alex na makikipag-ugnayan ang mga alien sa kanilang planeta sa loob ng 4 na oras, kaya kailangan nilang sirain ang obserbatoryo bago maubos ang oras. Sinubukan ni Alex na magtanong ng karagdagang detalye, ngunit naputol ang tawag. Pagkatapos, napansin ng koponan ang kakaibang paggalaw ng tubig sa mga buoy. Lumabas na palipat-lipat ang sasakyang pangkalawakan upang lituhin sila. May naisip si Alex at inutusan ang mga tauhan na ihanda ang mga armas. Sa natitirang bahagi ng gabi, dahan-dahang lumapit ang mga sasakyang pangkalawakan sa isla at huminto roon pagsapit ng umaga. Nang lumapit ang sasakyang pangkalawakan, hinintay nilang sumikat ang araw at saka nagpaputok upang mabasag ang mga bintana. Agad na nabulag ang mga alien dahil sa sikat ng araw at mabilis na pinakawalan ng mga sundalo ang mga misele na sumabog sa sasakyang pangkalawakan sa kahanga-hangang bilis. Biglang bumalik ang mga shredder at sinimulang wasakin ang barko ni Alex, pumatay ng mga sundalo at nagdulot ng maraming pagsabog. May isang lalaking naipit, ngunit hinila siya ni Cora palayo sa panganib. Habang nagsisimulang lumubog ang barko, tumalon ang crew sa dagat at sumakay sa mga lifeboat upang iligtas ang kanilang sarili. Sina Alex at Nagata ay nagtulungan upang makaakyat sa huling bahaging nakatayo pa at nagawang tumalon ilang sandali bago tuluyang sumabog ang barko. Nang makita ito mula sa mga burol, nagpasya sina Samantha at Mick na magtungo sa obserbatoryo, ngunit pinili ni Cal na manatili sa likuran. Nanghihina ang loob ng mga sundalo sa mga lifeboat, ngunit sinabi ni Alex na maaari nilang gamitin ang isang decommissioned battleship na ginagamit na ngayon bilang museo. Sumakay sila rito at natuklasang luma na ang mga sistema, kaya mano-mano ang lahat ng pagpapaputok. Wala silang sapat na tauhan o karanasan upang patakbuhin ito. Sa kabutihang palad, dumating ang mga retiradong sundalong dumalo sa kaganapan at handang tumulong. Nagtulungan ang dalawang crew upang alisin ang lahat ng dekorasyon, paandarin ang mga sistema, at gawin ang mga kinakailangang pagkukumpuni. Umandar ang barko at napansin nilang muli na namamaril ng mga sinag ang estruktura ng alien. Sa pagkakataong ito, umahon ito mula sa tubig at nag-transform bilang isang makinang pandigma na may napakaraming sandata na handang magpaputok. Inutusan ni Alex si Cora na itutok ang mga baril sa gilid at nagsimulang lumiko ang barko. Nang magpaputok ang mga alien, iniutos ni Alex na ibaba ang angkla. Huminto ang barko at bumagsak sa tubig ang mga misele ng kalaban. Pagkatapos, mabilis na kumilos ang mga tao upang magpaputok ng pinakamaraming sandata hanggat maaari, unti-unting sinisira ang sasakyang pangkalawakan. Gumanti ng putok ang mga alien at nagdulot ng kaunting pinsala, ngunit hindi ito sapat upang palubugin ang barko. Ipinagpatuloy ng crew ang walang tigil na putukan at tuluyang nawasak ang sasakyang pangkalawakan, kabilang na ang device na nagpapanatili ng force field. Dahil dito, nakasali na sa labanan ang kalahati ng fleet na kasama si Terence. Sa sandaling iyon, ipinadala ng mga alien sa obserbatoryo ang mensahe at isang sinag ng liwanag ang umabot sa langit. Dumating sina Mick at Samantha sakay ng sasakyan ng pulis at sinimulang banggain ang mga electrical connection hanggang sa sila'y maaksidente. Sapat iyon upang mapahinto ang transmisyon, ngunit naipit naman sina Samantha at ang baril sa loob ng sasakyan. Nang may lumapit na alien, sinunggaban ito ni Mick at nagsimula ang isang labanan. Sa gitna nito, natanggal ang helmet ng alien at nabulag ito ng sikat ng araw na nagbigay kay Mick ng kalamangan hanggang sa mapabagsak siya ng alien. Nang muntik na siyang mapatay ng nilalang, muling lumitaw si Cal at hinampas ito gamit ang kanyang device. Pagkatapos, sinakal ni Mick ang alien hanggang sa mamatay habang tinulungan ni Cal si Samantha. Tumakbo ang tatlo palayo habang muling inaayos ng iba pang mga alien ang lahat upang maipadala muli ang mensahe. Sa barko, nagtulungan ang crew upang ihanda at ilipat ang isang espesyal na missile na sisira sa obserbatoryo. Ang wasak na sasakyang pangkalawakan ay naghanda pa ng mas maraming shredder, at dahil iisa na lamang ang natitirang bala ng mga tao, inakala ng crew na mamamatay sila sa kanilang huling pag-atake. Ipinutok ang misile at pinasabog ang obserbatoryo, pinatay ang lahat ng alien sa lugar at tuluyang pinahinto ang mensahe. Nang muntik nang wasaki ng mga shredder ang battleship, dumating sa wakas ang mga jet at sila ang unang nagpaputok.
Pinaputukan din ng mga jet ang anumang natitirang bahagi ng pangunahing sasakyang pangkalawakan at tuluyan ng natapos ang labanan. Makalipas ang ilang panahon, ginawaran ng Medals of Honor ang buong crew at si Mick. Kinilala rin ang mga nasawing sundalo gaya ni Stone. Itinaas ni Terence sa ranggong commander si Alex at binigyan siya ng sarili niyang barko na pamumunuan. Pagkatapos ng seremonya, sa wakas ay humingi si Alex ng basbas kay Terence. Tumanggi si Terence, ngunit nagbiro lang pala at inimbitahan si Alex na magburrito para sa tanghalian. Samantala sa Scotland, napansin ng tatlong batang lalaki ang isang wasak na gusali at nakakita ng piraso ng sasakyang pangkalawakan ng alien. Tumawag sila ng teknisyan upang hiwain ito at natuklasan ang isang buhay na alien sa loob. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notifications para makapanood pa ng mas marami pang ganitong video. Salamat sa panonood.